Natuntunan ng Philippine Navy ang lugar kung saan posible umanong bumagsak ang nawawalang C-130 plane ng Philippine Air Force. Pero hindi nasisid ng diving team ang crash site dahil sa malalakas na alon. At live mula sa Davao City, saksi si Emil Sumangil. Emil. Dadagdag ng puwersa ang Philippine Navy bukas ng umaga upang mapabilis itong search and rescue operations sa siyam na nawawalang piloto at crew ng C-130. Pumalaot muli kaninang hapon ang search and rescue team ng Philippine Navy at Philippine Air Force sa Davao Gulf. Pero pinagpaliban muna ang diving operations, lalo't malalakas ang alon at may lalim pang 600 talampakan ng dagat. Umikot-ikot lamang ang search and rescue team sa lugar. Umaasang baka may lumitaw na katawan. Pero mga pira-pirasong gamit ng sundalo lamang ang narecover. Ayon sa on-scene commander ng Philippine Navy na si Captain Arnel Gonzales, natumbok na raw nila ang mismong crash site sa karagatan matapos makita ang katas ng jet fuel may 9 na kilometro ang layo mula sa Talikod Island. Pero doon sa what we are basing now is only doon sa eyewitness accounts. Kasi may mga in-interview na mga civilians that were able to observe, no? Yung ganong, may mga na-observe sila kagabi na to that effect na sabi nila may during yung time na may squall, yung bad weather ba, nagkaroon ng lightning, mahabang lightning, and then they heard explosions. Tutulong Vicky Iga sa pagsisiyasat ang binuong investigating team ng Philippine Air Force na magmumula sa Maynila at inaasahang darating bukas. Mula dito sa Davao City, ako si Emil Sumangil ang inyong saksi. Kitang-kita naman daw ng dalawang mangingisda kung paano umano bigla nagliyab muna ang nawawalang C-130 bago raw ito tuluyang bumulusok sa karagatan. At bukod sa mga na-recover na ilang posibleng bahagi ng eroplano at mga gamit na sundalo, datagpuan din ang mga hati-hating bahagi ng katawan ng tao. Di kalayuan sa pinaniniwalaang crash site, saksi si Tech Ocampo. Combat goods, isang flight instruction manual, landing approach at mga pira-pirasong bahagi ng eroplano. Ilan lang yan sa mga nabingwit sa Davao Gulf na mga mangingisda mula sa Barangay Lapu-Lapu sa Agdao District, Davao City. Na-recover din ang isang pitaka na may lisensya. Ang AFP ID ni Staff Sergeant Petronilio Felix Fernandez at iba't ibang litrato. Sa mismong Agdao District naman, na-recover ang parte-parte ng C-130, gaya ng gulong at isang tubong bakal na may 4 na talampakan ng haba. Doon, nagkalat din ang ilang bahagi ng katawan ng tao. Sa Barangay Bukana sa Davao City, nakausap namin ang dalawang mangingisda. Taksi saan nila yung pagsabog muna sa himpapawid ng eroplano at tuluyan umano nitong pabagsak sa karagatan sa akong alas 9 ng gabi. Noong mga oras din na iyon, nawala ng komunikasyon ang Air Transportation Office ng Davao sa piloto ng C-130. Bago ron noon, ay nakita pa nilang kumikislap ang pulang ilaw ng eroplano. Kadagat yun na siya nahagsa, kay maklaro man ang siga siyang pakugod. Nag-aeroplano kay gadupa man siya god. Asura ko nakita. Itinuro pa nila sa GMA News ang lugar kung saan bumagsak umano ang malaking bagay. Hitabo na sa kagabi, dirigid sa atubangan na sa Talikod. Hanggang ngayon naman ay hindi pa rin natatagpuan ang siyam na sakay ng eroplano na kinabibilangan ng pilotong si Major Manuel Zambrano at co-pilot na si Captain Adrian De Dios. Nawawala rin ang 7 iba pang sakay ng C-130 na pawang mga crew. Mula sa Davao City, Tech Ocampo ang inyong saksi. Pananabotahe ang isa sa mga anggulong tinitignan sa pagbagsak ng C-130 ng Philippine Air Force. Palaisipan din kung bakit hindi man lang nakapagpadala ng distress signal ang piloto kung nagkaproblema man sa makina ang kilalang matatag na eroplano. Saksi si Marisol Abduraman. We have one C-130 missing. Mula nang ianunsyo ng Philippine Air Force ang pagkawala ng kanilang C-130 aircraft na may tail number 4593, ilang minuto lang matapos ito mag-take off sa Davao City Airport, palaisipan na kung ano ang nangyari rito. Dahil sa bakbakan sa Mindanao, isa sa mga sinisilip ngayon ng anggulong pananabotahe. Bukod kasi sa malaki ang papel na ginagampanan ng Air Force sa operasyon ng gobyerno laban sa MILF, palaisipan din daw na hindi man lang nakapagdala ng distress signal ang piloto na itinutuloy ni isa sa mga pinakabihasa na sa Philippine Air Force. Pero ang anggulong pananabotahe ay teorya pa lang sa ngayon, kaya maging ang anggulong human error patuloy ding iimbestigahan. Susurin din kung mechanical ang sanhi ng insidente. At kahit maliwalas daw ang papawari na mag-take off kagabi ang eroplano, hindi pa rin ito tuluyang isasantabi.
Alas 8:50 en punto kagabi na mag-take off sa Davao International Airport ang C-130. Patungo sana ito sa Iloilo para sundin ang may 100 PSG. Pero makalipas lang daw ang 3 minuto, nawala na ng komunikasyon ng Air Transport Office o ATO sa piloto nito. Dito ang last contact niya. Bago siya nag-left turn. Kilala bilang isa sa mga pinakamatatag at pinakamaasang eroplano ang C-130. Isang dambuhalang cargo plane, 4 ang makina ng C-130. Katunayan sa buong kasaysayan ng Philippine Air Force, pangalawa pa lang ito sa mga C-130 na didisgrasya. Ang una ay noong 1994 na isinisisi pa sa masamang lagay ng panahon. Nang sumalpok ang isang C-130 sa isang burol sa Bicol matapos mabalot ng makakapal na ulap. Giit ng Philippine Air Force, maayos ang kondisyon ng naglahong C-130. Nabili sa Amerika noong 1983. 37 taong gulang na ang eroplano, pero malabong may kinalaman daw ang edad nito sa trahedya. Katunayan, 11 araw pa lang daw ang nakalilipas mula ng kabitan nito ng panibagong makina at karagdagang power unit. Sa ngayon, grounded ang 4 na nalalabing C-130 ng Air Force. Gainman, tiniyak ni Kadungog na hindi nito maapektuhan ang kanilang opensiba laban sa MILF. All our close air support aircraft, ready lahat yon. Iba namang type of aircraft yung providing close air support sa Army. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Patuloy na umaasa mga mahal sa buhay ng ilan sa mga sakay ng nawawalang C-130 na buhay pa mga ito. Kilalanin din natin ang mga piloto ng eroplano na sina Major Manuel Zambrano at Captain Adrian De Dios. Darito ang report. Premyadong pilotong may tuturing si Major Manuel Zambrano, ang piloto ng nawawalang C-130. Sa 15 taon niyang pagpipiloto, 32 military awards na ang kanyang natanggap. Patunay raw ng kanyang pagkabihasa sa pagpapalipad ng eroplano. Nitong Hulyo nga lang, pinarangalan siyang bilang Philippine Air Force Field Grade Officer of the Year. Siya rin ang Assistant Director for Operations ng 220th Airlift Wing. Ang grupo nakatanggap naman ng Award for Flight Safety ng Air Force ngayong taon. Hindi rin matatawaran ang kakayanan ng co-captain ni Zambrano na si Captain Adrian De Dios, kabilang sa Masikay Class of 1999 ng Philippine Military Academy. 17 military awards ang natanggap ng tubong samar na si De Dios. Bukod kina Zambrano at De Dios, 7 pang crew ang sakay ng nawawalang C-130 plane. Ang flight engineer na si Technical Sergeant Oscar Lobrigas, ang student flight engineer na si Staff Sergeant John Ariola, Crew Chief Staff Sergeant Gary Dinyoso at Flight Mechanic Staff Sergeant Felix Patriarca. Sakay rin ng eroplano ang Loadmaster ni si Staff Sergeant Petronilo Fernandez, Loadmaster Staff Sergeant Patricio Claur Jr. at Student Loadmaster Staff Sergeant Aldrin Ilustrisimo. Para sa saksi, Oscar Oida, nagulat. Sa ibang balita, patuloy ang isinasagawang opensiba ng militar laban sa MILF sa Lanao del Norte. At sa impormasyong nakalap ng AFP, nasugatan daw sa isinagawang airstrike ang pinaghahanap na si MILF Commander Bravo. Saksi si Maki Pulido. Animoy nagpapaligsahan ng sabay na pag-alingaw ng mga putok ng kanyon at airstrike ng militar sa mga hinihinalang posisyon ng MILF sa Lanao del Norte. Ayon sa AFP, tukoy na ng mga sundalo ang lokasyon ng tropang MILF ni Commander Bravo at sa impormasyong nakuha ng AFP, nasugatan umano ang kilabot na commander sa mga opensiba ng militar. Nalagasan din daw ang MILF ng 5 kasapi habang 5 sundalo naman ang sugatan. Right now, they are making defensive positions on the ridges and on the mountainside. If need be, then we level the mountain to get to them. Binabantayan na rin ng militar ang Lanao Lake. Doon daw kasi tumatawid ang mga rebelde mula sa Lanao del Sur para saklolohan ang mga kasamahan nila sa Lanao del Norte. We are trying our best efforts to speed up. But of course, enemy contact kasi, yung kalaban naman, hindi naman stationary din yan. Habang patuloy ang bakbakan, patuloy din ang paglobo ng mga evacuees. Mahigit 4,000 pamilya na ang lumikas. Sa Maguindanao, tuloy pa rin ang pagtugis ng mga tropang militar kay MILF Commander Ameril Umbracato. Sa Datupiang, kabilang sa mga na-recover sa 3 kampo ng MILF ang mga kahoy na baril, espada, uniforme, mga kawad ng kuryente at ang bateryang ito na maaari raw mga gamit sa mga pampasabog. Nakuha rin mula sa isang hinihinalang pinagkukutaan ng mga MILF ang isang kuliglig o hand tractor kung saan kinakarga raw ng mga rebelde ang kanilang 50 caliber machine gun. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
At sa iba pa ring balita, sa halip na sa Enero, sisimulan na ng Meralco ang refund ng mga electric meter deposit sa mga customer sa buwan ng Nobyembre. Sa gitna yan ng kasong syndicated estafa na inihain ng Department of Justice laban sa ilang opisyal ng Meralco, kabilang ng chairman at CEO na si Manolo Lopez. Aabot po sa kabuuang 2.8 billion pesos ang ibabalik ng Meralco sa mga customer na nagpakabit ng kontador mula 1997 hanggang 2004. Lumalabas na 800 piso ang refund sa bawat kwalipikadong customer. Ipaalam daw sa pamagitan ng matatanggap na electric bill kung makakatanggap ng refund ng mga customer. Baring mamili ang customer kung cash, cheque o i-credit sa susunod na bilang paraan ng refund.